Auntie! Napatakip si Kendra sa tenga niya sa pagtili ni Carla. Feeling ko'y magiging beretera ang anak ko pagtanda nito. Napatili si Kendra. Mabilis ako lumapit at binuhat si Kian. Ano pa bang bago? Daig pa nito ang batang nagngingipin. Mahilig mangagat. Are you okay? Nakangising tanong ko dito. Nakangiwing tumango ito. By the way, nakikita mo bang masaya ko ngayon? Tanong ko rito. Natigilan ito sa kamarahang tumango. Kasi buong pamilya ko. Masaya kami magkakasama. Kapag hindi mo sinubukang unawain ang sitwasyon, paano ang anak mo? Hindi mo ba gustong bigyan siya ng buong pamilya na tulad ng sakin? Tumawag ito kahapon, kaya nga pinilit ko na rin makapunta rito. Isa iyon sa rason. Buntis ito. Matulis din talaga si Luis. Nakaisa na sa kapatid ko. Hindi ko alam, Amira. Pues, alamin mo. Mariing sabi ko. Saka sananyasan ang mga anak na sumama na sa akin. Nakapag-usap na kami ni Kurt na mananatili kami na 1 linggo dito bago bumalik sa syudad. Inabutan namin itong nasa labas. Kausap na si Luis. Halatang mabigat ang pinagdadaanan nito, pero kailangan nitong maging matatag. Hindi ito ang oras para sumuko ito. Tama na muna, emote. Pagsilbihan niyo na muna kami. Makapag-iisip din si Kendra. Maayos niyo rin yan. Saka kailangan mo pang galingan ng performance. Inawat na ako ni Kurt dahil nawawala na naman sa isip kung may mga makukulit pala kaming anak na sa tuwing may naririnig na bagong salita ay ginagaya nila. Swimming na as? Maarteng sabi ni Carla. Napailing na lang ako. Hindi pa man kasi kami pumapayag ng daddy nito ay tumakbo na ito kaya naman gumaya na ang mga kuya nito. Kalmado lang naman ako. Mas kabado pa nga ang mga yaya nila na sa sobrang kabay lumusong din sa tubig kahit nga naka-uniform pa. Paano kung ayaw niya talaga? Tanong nito. Ibig sabihin hindi mo deserve na makasama siya. Mahina ang loob mo. Tuwag. Baka nga maliit din yung alaga mo. Amira! Saway ni Kurt. O bakit? Tingnan mo. Ipinaglaban mo ang relasyon natin tapos sakto pang malaki yan. Naputol na yata ang PC ng pasensya ni Kurt dahil bigla na lang lumapit at pinasan ako sa balikat saka itinakbo sa tubig. Shit, kapag sa iba gusto nito banal-banalan ang bunganga ko. Tapos pag kami lang at solo niya, gusto niya pang sumigaw ako. Imbes na kakain muna kami bago maligo sa dagat, wala na rin choice kung hindi i-enjoy na lang ang moment na ito. Pagkatapos magpakasawang maligo ng 3 bata ay niyaya ko na ang mga ito na kumain muna. They love foods, pero sinasanay na namin ang mga ito sa healthy foods. Ayokong matulad sila sa akin na lahat na lang ng pwedeng kainin ay isusubo. Gusto kong magaya nila ang daddy Kurt nila na masyadong mahal ang katawan nito. Malulusog din kasi ang mga ito. Ayoko masira ang healthy diet na isinat sa kanila. Karga ni Kurt, si Carla and Kian, habang si Kevin ay karga ko naman. Kahit mabigat, carry ko lang din naman. Hindi rin kasi biro ang training ko noon. Pati nga ang pagbuhat ng 1 sakong bigas ay nagawa na namin noon. Mommy, gusto ko wife. Bulong ni Kian. Gusto mo ng asawa? Nak, baby ka pa. Medyo OA na reaksyon ko. Mommy, gusto ko wife. Wipes po yan, ma'am. Singit ng yaya na dali-daling nag-abot ng wipes. Napatakip ako sa noo. Okay. Pagdating sa loob, pansin agad ang hindi pagkikibuan ni Kendra at Luis. Parang langaw na nakasunod si Luis dito pero hindi pinapansin ni Kendra. Napabuntong hininga ako. Kailangan din naman ni Kendra ng oras para makapag-isip. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Kendra nang buksan ko ang pinto. Akma sana itong kakatok pero naunahin ko na ng bukas. Tulog. Napagod mag-swimming? May kailangan ka? Tanong ko rito. Usap tayo? Alanganin pantanong nito. Sige, tulog naman ang mga bata. Sabi ko saka lumabas na at maingat na isanara ang pinto. Nagtungo kami sa library kung saan may lagusan patungo sa malaking balcony ng mansyon na ito. Nandoon ang merienda na juice and sandwich. Pagkaupo pa lang namin ay dinampot ko na iyon. Ano bang pag-uusapan natin? Tanong ko dito. Maganda ang tanawin dito. Pangarap ko talagang tumira sa rest house na may magandang karagatan na tanawin. Pero naisip ko mas mabuting sa The Alphas Town kami manatili. Kahit naman tapos na ako sa mission ko at wala na ako sa organization, hindi ko pa rin matitiyak ang kaligtasan ko. Kailangan ko pa rin mag-ingat lalo na para sa mga anak ko. Anong pag-uusapan natin?
Tanong ko dito. Tungkol kay mommy. Natigilan ako, saka diretso itong tinitigan sa mata. Hindi ko matatakot o mahihiya na sagutin ang tanong nito. Kahit ano pa iyon. Go on, ask me. Utos ko rito saka tumanaw sa karagatan. Iba talaga ang dulot na kapayapaan noon sa loob ko. Dinig ko ang buntong hininga nito. Waring tinatansya pa kung ano ang tamang salita na gagamitin nito sa pagtatanong sa akin. Nasaan na sila? Dinala ko na sa impyerno. Gusto mo sumunod? Sarcastic na tanong ko rito. Mabilis naman itong umilim. Mabuti na rin sa kanila iyon. Gusto ko ng katahimikan at hindi nila iyon maibibigay sa akin at sa anak ko. Hindi ako galit sa'yo. Hindi rin ako makikialam. Dapat pa nga ako mag-thank you sa'yo kasi ikaw ang dahilan kung bakit malaya na ako. Hindi ako ang dahilan, Kendra. Ikaw mismo. Kung hindi ka nakinig sa akin, kay Kurt at kay Luis, di akong habang buhay ka ng aso na magulang mo. Ani ko rito. Bumuntong hininga na naman ito. Si Luis. What about Luis? Tanong ko rito. Nagkausap kami kanina. Oh, ano sabi niya? Bumuntong hininga na naman ito. Bago ibinuka ang bibig upang idetalye ang usapan. Kung ayaw mo na, dahil ako naging instrumento nila para sirain ka, naiintindihan ko. Kung ayaw mo na ako makita, susubukan ko lumayo. Kakayanin ko lumayo para sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ikaw yung naging dahilan para kayanin kong bumangon muli. Ikaw yung dahilan ko bakit nakalimutan ko na yung sakit sa pagkawala ni Beatrice. Ikaw yung dahilan ko bakit masaya na ulit ako pero kung ako naman yung dahilan kaya takot ka. Nasasaktan ka, lalayo ako. Pangako ko yan sa'yo. Luha ang sabi ni Luis. Lumuhod pa ito. Napahigpi ako dahil sobra ko nasasaktan na nakikita itong ganito. Paano kung lumayo nga ito? Parang mas kaya ko naman labanan yung takot ko kaysa hindi ito makita. Parang mas hindi ko kaya iyon. Basta kapag hindi ka makatulog, kailangan mo ng kausap. Tawagan mo lang ako. I'm just one call away. I love you. Sabi nito tumayo na. Iniwan ako sa silid na tulad nito'y luhaan din. Bibigyan kita ng senaryo. Isipin mo na, totoo talaga. Paano kung makita mo na lang na may iba na ito? Lalo't kung titingnan, wala naman talaga itong kasalanan. Pinakawalan mo. Naka-move on siya. Tapos nakahanap ng iba. Mas maganda sa'yo. Ano gagawin mo? Magsama sila. Senaryo pa lang OA na reaction mo. Paano kung nangyari nga? Lalo't ayaw mo na sa kanya. Diba? Nakangising sabi ko dito. Salubong na salubong ang kilay nito. Sana lang hindi namana o mamana ng anak nito ang ganoong itsura nito ngayon. Hindi pwedeng mangyari iyon. Akin lang siya. Exactly. Sabi ko rito. Pero sa ginagawa mo, mapipilitan yung tao na lumayo. Matitigang ka ng matagal. Walang kamumulatang amay ang anak mo. Magsisisi ka. Sabi ko rito. Ayoko yun. Napailing ako. Ang dali lang talagang laruin ng emosyon ng mga tao. Pero sa ginagawa ko namang ito, hindi ko nakikita na mali ang ginagawa ko. Lalo't gusto ko lang namang iparealize sa kanila ang dapat nilang gawin. Kung ano makabubuti sa kanila. Wes, do something for him to stay. Yan takot na iyan, mawawala din yan. Mawawala yan pagdating ng tamang panahon. Ako nga galit pa rin sa'yo. Bakit ka galit sa akin? Gago ka ba? Hindi ko pa rin nakalimutan na sinubukan mong akitin ng asawa ko noon. Abay, sumakit pa at nanghali ang kamay ko kaka-handjob doon. Napangiwi ito at nag-iwas ng tingin. Inaamin ko naman na malaking pagkakamali iyon. Napilitan lang ako dahil yun ang utos na Zopronio. Pero buti na lang talaga. Anga-anga ka. Big fish na pinakawalan mo pa. Napunta tuloy sa akin. Dahil ko patuloy ang pornstar tuwing gabi. Pulang-pula na ang pisngi ni Kendra. Gusto ko tuloy tumawa. I'm just messing with her. Yung reaction kasi nito akala mo naman hindi maingay sa kama. Oh virgin, buntis ka na nga eh. Sabi ko dito na tumawa pa. Kahit naman buntis na ako, hindi ko naman inaalmusal mga ganyang salita. My God, Amira, bunganga mo. Tinawanan ko lang naman ito. OA kasi talaga. Buti pa si Jess na asawa ni LA. Tinuruan pa nga ako ng mga bagong kaalaman. Pero syempre, nag-share din ako ng knowledge ko.
Marami kasi din akong natutunan sa secret session namin ni Master Bell. Kabadong-kabado ako. Ang tumayo dito sa harap ng altar, hintayin pumasok ang babaeng mahal ko, ay nagdudulot ng bulta-bultahing kaba. What if, na-realize pala nitong ayaw na niya akong pakasalan? What if, naisip ni Amira na mas marami pang deserving at mas better kaysa sa akin? What? Para ka nang natatay dyan, umayos ka nga. Sabi ni Luis na inakbayan ako. Siliko ko ito. Hindi ito ang oras para tumanggap ako ng mga biro. Kinakabahan talaga ako. Araw ng kasal namin ni Amira. Kung pwede lang na madaliin ang oras ay ginawa ko na sana pero inabot din ng 6 na buwan bago na iksakatuparan ang lahat. Lahat ng ginastos namin sa kasal na ito ay mula sa mga kaibigan namin. Gustong-gusto kong i-shoulder lahat para sa espesyal na araw na ito pero ang mga kaibigan ko ay hindi talaga pumayag. Gusto raw nilang maging bahagi nitong araw na ito. Ang mga kaibigan ko at mga pamilya nila ang witness ngayon sa pag-iisang dibdib namin ni Amira. Inilibot ko sa buong simbahan ang tingin ko. Ang gusto talaga ni Amira ay beach wedding pero ang gusto ko ay church wedding. Nalaman ko na lang na takot itong magtungo roon dahil pakiramdam daw nito ay hindi nito deserve ang baspas ng Panginoon. Pero hindi ako tumigil na ipinaunawa dito na mas mabuting sa simbahan. Bagong simula, sa harap ng Diyos, yun din ang kailangan namin. Walang maghahatid kay Amira na ama o ina, pero si Lander na best friend niya ang maghahatid dito sa altar. Nakapag-usap na kami ni Lander, lalaki sa lalaki. Panatag na rin naman ako, lalo't alam kong hindi talaga ito papatulan ng asawa ko. Mas gwapo kasi ako rito. Saka okay na si Lander at si Lynn. Matapos takutin ni Amira ang pinsan ni Anila ay mabilis naman nag-usap ang dalawa. Nagpatawad at nauna pa ngang magpakasal ulit. Hindi naman sa pagmamayabang pero nagregalo ako ng ref sa mga ito. Tiyakin lang talaga ng gagong ito na tatalbugan niya ang regalo ko sa kanya noong kasal nila ni Celine. Baka hindi ko siya pakainin sa kasal ko. Ang maid of honor ni Amira ay si Kendra. Of course, sino pa ba ang pipiliin niya? Bukod sa low profile sa mga ganitong event ang mga kaibigan niya sa organization, hindi na rin sila gaanong nagkikita-kita. That's the rule. Magkakaibigan sila pero pagdating sa trabaho ay hindi na pwedeng makigulo pa ang asawa ko. Pumailan lang ang piano version ng napiling kanta ni Amira. The bridesmaids and groomsmen started walking. Habang pumapailan lang ang malamis na piano version nang makarating ang mga naging kaibigan na ni Amira sa The Alphas Town, sumunod naman pumasok si Kendra, the maid of honor. Napaayos pa ng tayo si Luis sa tabi ko. Kasunod nito ang anak kong si Kian. I'm so proud of him. Maayos ang lakad nito habang hawak ang puting pillow kung saan nakatali sa ribbon noon ang singsing naming mag-asawa. Kian is our ring bearer. Akala ko okay na. Maayos naman ang lakad nito. Pangisi-ngisi pa ng bahagya. Nakukuha ngumiti sa kamera na madaraanan pero pagdating sa tapat ng ikalawang hanay ng upuan ay basta na lang nitong initsa ang hawak nito. Umugong ang tawa ng mga bisita. Kahit si Father ay bahagyang natawa. Nang tingnan ko si Kian, pangisi-ngisi pa rin ito saka nag-thumbs up pa. Napangiti na rin ako. Bakit pa nga ba ako nag-expect na magpapakabuti ang mga ito? Parang kay Amira. No. Kapag nalaman ni Amira na ganoon ang iniisip ko ay malilintikan ako doon. Fine, sa akin talaga nagmana mga anak ko. Si Luis na lang ang kumuha sa inihagis ng anak ko, saka nagpatuloy ang pagmamaritsa ng mga kasama sa wedding procession. Si Kevin, ang Bible bearer namin. Nakahinga ko ng maluwag ng maayos nitong iniabot iyon saka humalik sa pisngi ko at nakipag-high five. Nang muli akong umayos ng tayo'y napangiti ako nang makita kong naglalakad na ang prinsesa namin. Mini version ng wedding gown ni Amira ang suot nito. Ang hawak nitong basket ay puno ng petals. Sinasanyasan na itong isaboy iyon ngunit ngumisi lang ito. Saka umupo na lang basta pero tumayo din agad. Palingon-lingon sa likod na waring tinitingnan ng ina. Todo cheer naman ang mga aunties nito na taga Alphas Town. Pero dahil may sariling desisyon ng anak ko, umayos na ito ng tayo. Iniwang nakalapag ang basket. Iniangat ng bahagya ang suot na damit.
Ang mga kaibigan kong pinapanood si Carla ay napahagalpak ng tawa nang bigla na lang sipain ng bunso kong basket na akala mo'y bola, dahilan para tumilapon iyon paharap. Napaakbay si Luis sa akin na hindi rin napigilan ang tawa. "Hey, Dad! I'll sleep later to the master's bedroom." Muli na namang natawa ang mga bisita. Napakamot na lang ako sa ulo. Si Danny na ang gumiya kay Carla na agad namang sumama rito. Nang si Amira na ang magmamarcha, sobrang bilis naman ang tibok ng puso ko. Shock pa ang lumarawan sa akin ng hindi boses ng hiner naming wedding singer ang pumailan lang sa buong simbahan. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Hindi ko inaasahan na si Amira mismo ang aawit ng wedding song naming dalawa. "Hoy, hindi mo ba nabalitaan yung sumpa kapag umiiyak ang groom sa kasal?" Tanong ni Luis sa akin. Takang tiningnan ko ito. "Sumpa? Nagkakahiwalay daw mag-asawa. Hindi kasi nanonood ng TV." Sabi pa nito. "Gago." Mahina sabi ko dito saka ibinaling ulit ang tingin kay Amira. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad nito at ni Lander ay huminto silang dalawa. Huminto din ang pag-awit na Amira. Waring nag-uusap pa ang dalawa saka humarap si Amira sa akin. Matamis na ngumiti saka muling umawit pero hindi na nito kasabay na naglakad sa Lander. Napabungis-ngis pa ang mga bisita ng si Lander at hindi si Kendra ang nag-ayos ng gown ni Amira. Bukod kasi sa malaki na ang tiyan ni Kendra, ang lahat halos ng eksena sa kasal na ito ay hindi naman talaga normal at nagsimula iyon sa mga makukulit kong mga anak. Hindi po man nakakalapit sa Amira ay humahakbang na ako at sinalubong ito. Kahit pa hindi nasunod yung practice sa procession ay ayos lang. Hindi naman iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay maikasal kami ni Amira sa harap ng Diyos. Kasama ang mga anak ko at mga kaibigan namin. Of course, si Senior Theodore McWright at Mommy Alana. Hindi man sila nagmarcha ay ayos lang din. Pagdating ng vow, parang naging roller coaster ang pakiramdam habang pinakikinggan si Amira sa kanyang vow at sa kung paano niya ako tustahin. "Mahal kita. Kahit gusto mo palagi tayo sa car, kahit nasa bahay lang naman tayo. Mahal kita. Kahit na madalas na nasa jabong maghapong makipaglaro sa mga bata para masolo mo ko sa gabi. Mahal kita kahit paminsan nakikita ko na baliw ka. Baliw na baliw sa pag-ibig sa akin. Mahal kita kahit pa marami na tayong pinagdaanan. Mahal kita at hindi iyon magbabago. Mapagod man ang lahat. Mapagod ka man. Hindi ako susuko na iparamdam sa iyo na mahal kita. Ikaw ang dahilan ko bakit masaya ako." "Mom!" Abay reklamo pa ng mga anak ko. Natawa na naman ang mga bisita kahit pa pare-pareho na ring emosyonal. "Mom, it's milk time!" Tinakpan na ni Joss ang bibig ni Carla. Naiiling na tiningnan ako ni Amira. "Ipapangako ko sa'yo wala ng sekreto ha? Last na pala yung sekreto ko para sa honeymoon natin." Biro nito. Napatikim naman ng pare. Napapailing na lang ako. Hindi talaga nito mapigil ang bibig nito. Nang ako na ang magsasalita, ang mga gago kong kaibigan ay nagsitayo at lumapit sa akin. Takang tiningnan ko ang mga ito. Inabutan kasi nila ako ng tissue. May nag-ayos ng buhok ko, pati ang suot ko na kahit wala namang lukot ay inayos ng mga ito. Isa pa itong mga ito. "Ayusin mo yung vow mo. Malilintikan ka kay Amira." Ngingising-ngising sabi ni Luis. "Get out!" Sabi ko ngunit tumawa lang naman ang mga ito. Nang magsimula ako magsalita, hindi ko na naman napigilan ang kaba ko. Inilabas ko sa bulsa ang papel na pinagsulatan ko ng vow ko. Pero ilang segundo lang ay nilukot ko iyon at ibinalik sa bulsa. "Amira, pinapangako ko na kahit ano pa mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Talikuran ka man ng lahat dahil sa nakaraan mo, nandito ako palagi sa tabi mo. I vow to love you, without condition and reservation. Ipinapangako ko na kapag nagkamali ka, ikaw pa rin ang tama." Natawa ang mga bisita. Takot ko lang na malintikan dito. Dinig ko pang sinabi ni Eko na masyado daw akong duwag. "Ipinapangako ko sa'yo na kapag pareho tayong nagkamali, ikaw pa rin ang tama." Sinaman ako nito ng tingin sabay bulong. Nagmumukha na ako masama dito. Inirapan pa ako nito pero sumeryoso na ang mukha ko. "Hindi perpekto ang simula natin pero
Biniyayaan tayo ng Diyos ng 3 anghel na naging gabay natin para mas tumatag pa tayo. Para mas piliin natin ang tama. Mahal kita. Kayo na mga anak natin. Ipinapangako ko na lahat ng gagawin ko'y para sa inyo. Hindi man ako perpekto pero titiyakin ko na ikaw lang at ikaw ang paulit-ulit kong mamahalin. Amira, mahal kita. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang inulit ang katagang iyon. Kinakabahan talaga ako. Sinong hindi? Ikinakasal lang naman ako sa pinakamamahal ko sa 2nd pagkakataon. I'm so grateful to God. Pero natapos ang kasal na parang nanonood ng comedy show ang mga bisita. Dahil ang 3 kong anak, tinamaan ng boredom kaya naman napiling maglaro. Tumakbo kanina patungo sa amin ni Amira. Si Carla ay pumasok sa wedding gown ni Amira, habang ang mga boys ko ngayon ay karga ko na. Si Kian ngayon nasa balikat ko na. But still, everything is perfect. Lahat masaya, lahat nakangiti. Lalo na ako, hindi maitatago dahil pati kilos at expression ko'y masaya din. Pagkatapos ng kasal, ay dumiretso kami sa The Alphas Town. Ang garden ng mansyon ay naging reception ng kasal namin ni Amira. Siyempre, ang The Alphas foodie ang sumagot. Not really Bea, but Abram. Ito ang nagbayad kay Bea. Daddy! No other than Carla. Ewan ko, parang may microphone sa lalamunan nito. Mabilis ko itong nilapitan at binuhat. Uy, tanong ko rito. Gusto kong mag-play ng wrestling pero ayaw nila. Reklamo ni Carla sabay turo sa mga batang kasama nito kanina sa umpukan. Napabuntong hininga ako. Itong anak kong ito naman, noong nakaraan, inuhulog ang anak ni Lando na lalaki sa pool. Buti na lang marunong na lumangoy at naagapan ng ama. Hindi pa natatapos ang araw na iyo'y umiyak na ang anak ni Carlo na babae dahil pinipilit niyang pakainin ng gummy worms. Bully ang anak kong ito. Anak, hindi naman kasi laro iyon. Ani ko rito. Sino palang kapre ko? Ikaw? Tanong nito. Sinayaya muna. Kurt! Tawag ni Amira. Nakapagpalit na ito ng mas simpleng damit pero sobrang ganda pa rin ang asawa ko. Yes, ako nakakausap kay Carla. Sabi nito sa kabinuhat si Carla. Di ba nag-usap na tayo? Yes, Mommy. Parang maamong tupa kung makayas, Mommy. Pero inuulit pa rin? Sorry na po, Mommy. Hindi na po mauulit. Napabuntong hininga ko. Isa din ito sa kahinaan ko kapag naglambing na ang anak ko. Kinuha ko ito kay Amira. Behave na si Carla? Yes, Daddy. Okay, sige. Balik ka na sa kanila. Laro lang, ha? Sabi ko dito. Tumango-tango naman ito at humalik pa sa pisngi naming mag-asawa. I love you. Bulong ko kay Amira. Nang umalis na si Carla at pinanonood na lang namin ni Amira. Napangiti si Amira. Mahal din kita. Later, ha? Biro ko na ikinatawa nito. Okay, later. Pero kailangan na natin maghinay-hinay. Uy, tanong ko rito. Saka nito iniabot sa akin ng isang kahon na rectangular ang shape. Dali-daling binuksan ko iyon. Nanlalaki ang mga mata nang iangat ko ang bagay na laman noon. Saka, malakas na napasigaw. Ang mga bisita ay napatingin sa aming mag-asawa. So sobrang tuwa ko ay napatalon-talon pa ako. Shit! Tom! Hoy! Pagiging tatay na naman ako! Sabi ko na iniangat ang hawak na pregnancy test kit na laman kanina ng kahon. Positive! Tingnan mo nga naman, ilang buwan pa lang simula nang huminto sa Amira sa pagpapa-inject. Nakabuo agad. What a lucky man.